Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong July 28 hanggang August 3 na weekly reading. So, papasok ka tayo na Agosto, mga kapwa ko Virgos. Ang birthday ko po ay September 18. Ano pong birthday nyo, mga Virgos out there na watching po ngayon? So, ito po na kagawian, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan po natin kung ano ang kakahantungan ng inyong kapalaran sa mga petsa na yan. So, sit back, relax, and enjoy our reading, mga kapwa ko Virgo. Kung naman lang makaresonate ka ha, and leave the rest. Yung ibang bagay para sa ibang Virgo yun, okay? So, use your intuition para makuha mo yung para sa'yo. So, meron pa ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end of our reading. Sa isip lamang ha, huwag mo isusulat sa baba. Secret lang natin yung question mo at sasagutin natin yan at the end. So, stay tuned for that and hintayin nyo po yun sa dulo ng reading natin. Okay, so Virgo, meron tayong Facebook page na James Tarot PH. You can follow me there and seek yung mga dailies and mga quotes and also mga daily tarots natin doon. So follow me there and see you there po. So Virgo, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po sa akin yun. So thank you from the bottom of my heart. Thank you for not skipping the ads. So Virgo, na naghihintay sa inyo ngayon July 28 hanggang August 3. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Four of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Magician card. Wow, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Pentacles. Lovely. In the area of your near future, you have the King of Swords. Beautiful. Napakaganda. In the area of your challenge for the week, Virgo, you have the Queen of Swords. Oh, King and Queen nandito. So, it's all about the mind. So, pag-usapan natin kung bakit nandito itong dalawang ito mamaya. Okay? In the area of your fortune, you have the Ten of Wands. Wow, napakaganda nito. Very, very mapagpalaya and also paggaan ng kalooban for the week. So, napakaganda. Pag-usapan natin siya later. In the area of your divine messages, you have the Three of Cups. Beautiful. At ang outcome mo for the week, Virgo, alam natin mamaya pagkatapos ating basahin lahat ng ito, ano kaya yan sabay-sabay siyang bubuksan. Okay? So bago natin basahin in a very comprehensive at detalyadong paraan ang mga cards mo for today, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the Moon card. Okay, Virgo, itong linggong ito sabi mo, kahit hindi ko alam, kahit hindi ko naiintindihan, kahit parang feeling ko may mga bagay na nakatago sa akin, may mga bagay na secret from me o kahit anong gawin ko hindi ko malaman ang sagot, okay lang. Okay, Virgo, alam ko tayo, we're very perfectionist. We want to know everything first bago tayo kumilos o bago tayo mag-decide o bago tayo magbigay ng ating opinion o reaksyon. Gusto natin alam muna natin ang lahat bago tayo gumawa ng kahit ano, di ba? Pero sabi ng spirit guides mo, okay lang ngayong linggong ito. Okay lang kahit parang feeling mo, you feel like you don't know what you're doing or you don't know kung ano bang patutunguhan nito, kung para saan, anong patutunguhan, ano bang kakahinatnan, mga ganyan. So, sabi ng spirit guides mo, if you truly believe in yourself na itong ginagawa mo, itong pangarap mo, itong proseso mo ngayong linggong ito ay talagang malakas ang tawag sa iyo na ito yung gusto ko eh. Ito yung para sa akin, ito yung pwede sa akin. Go push. No? There's power. There's so much power in not knowing what will happen or in not knowing kung anong kakahinatnan. Pero kung may faith ka kay God sa sarili mo, sa ginagawa mo, okay ka. Okay, Virgo, okay ka. Narinig ko rin sabi ng spirit guides mo, the answers will come at the right time. The answers to your questions will come at the right time. Sa ngayon, sabi ng spirit guides mo, patuloy kang tumulay kahit na parang feeling mo hindi mo pa ganun kabisado o hindi mo pa ganun kasigurado yung mga ginagawa mo. Pero kung may tawag sa puso mo na ito yung gusto ko, ito yung gagawin ko, go, push. Okay? Nakita ko rin dito na hindi magtatagal, malalaman mo rin daw yung sagot. Hindi magtatagal yung sinisekreto sa'yo ng someone o yung hinihintay mo na sagot from someone, darating din daw ngayong linggong ito. Okay? So, huwag ka mag-alala, huwag ka matakot kung halimbawa may ginagawa ka tapos nag-aalangan ka na kung tutuloy ko ba kasi parang walang sagot. Bakit parang hindi ko gets o hindi ko maunawaan, parang hindi clear. Pero kung talagang yun ang push mo, yun ang talagang nasa core mo na gusto mong gawin, push, go. Kasi ibig sabihin, your spirit guides are guiding you na gawin yan, itulay yan, dumiretso ka dyan, kahit na malabo o unclear. Ano? May power dun eh. Merong ang tawag dito, merong kakaibang puwersa dun eh. Na pare-pareho natin hindi maintindihan. Pero
parang gusto kong gawin siya, gusto kong ituloy, gusto kong itulay. Pero bakit hindi ko maintindihan? Bakit parang may alinlangan? Pero push, bakit gusto ko mag-push? Mga ganyan. So, the answers will come to you kung bakit this week. Okay? So, ngayon sabi ng spirit guides mo, it's in the power of intuition. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung balak mo, go push. Pero nakita ko talaga dito, what's hidden will come out in the surface at malalaman mo rin ang dahilan, malalaman mo rin ang rason, at malalaman mo rin daw ang buong katotohanan. Okay? So, Virgo, bago ito basahin, bigyan mo na kita ng 2 safe travel cards para safe mo daw ma-travel. Sabi ng yung spirit guides, ang buhay mo para sa linggong ito. Okay? Papasok ka tayo ng Agosto. So, we'll see kung ano ang mga naghihintay for you. Okay? First, you have stepping into power. Yes, sabi ko sa'yo may power dun eh. You are strong beyond measure. Yes, akala mo lang hindi mo kaya, akala mo hindi ka sure, akala mo walang patutunguhan. Pero sabi ng spirits mo, step into power. You are strong beyond measure. So, akala mo lang hindi mo kaya, akala mo lang hindi ka enough, pero sa totoo lang, kayang-kaya mo. Sabi ng spirits mo, hindi ka daw dadalhin dyan sa landas na yan, sa adventure na yan kung hindi mo kaya. Okay? Another message, you have finding sanctuary, opening to your spiritual source. So ngayon kung feeling mo nanghihina ka o hindi ka sigurado o meron ka mga alinlangan, duda, takot o kaya kaba, sa mga gagawin mo this week, sabi ng spirits mo, just palakasin mo daw yung spiritual power mo, your religion, yung mga ginagawa when it comes to praying, kaya go to church, your pastor halimbawa, palakasin mo daw yung spiritual na pananampalataya para lang tumatag ang hindi lang katawan pero pati kaluluwa mo for the week. Kung talagang feeling mo nanghihina ka sa mga bagay na hindi mo kayang gawin o sa mga bagay na natatakot kang itulay o idiretso o pangunahan, sabi ng spirits mo, don't let your negativity affect you, Virgo. At itulay mo lang yaman. Itulay mo lang yan, okay? Especially with the cards here, napaka-empowering ito for you, okay? In the center, pag-usapan natin, you have this 7 of Wands. The 7 of Wands is a card of conviction. Okay? Card of conviction, ibig sabihin, kung ano yung gusto ko, paparindigan ko. Kung ano yung pinapaniwalaan kong tama at alam kong tama for me, gagawin ko, paparindigan ko at papatunayan ko sa inyo na kaya ko to. Ikaw to, tignan mo, ang daming kumakalaban sa'yo. Ang daming nagpo-poke sa'yo. Ang daming mga gustong bumaba ka, bumagsak ka, magkamali ka. O parang ito yung pagkakataon, sabi ng spirits mo, na patunayan mo sa kanila na kahit hindi mo masyadong gamay, o hindi mo masyadong napa-perfect, o hindi mo masyadong naiintindihan lahat-lahat. Pero kung may pananalig ka sa sarili mo at kay God, at sa ginagawa mo, okay ka. Kakayanin mo. Kahit na walang sumusuporta sa yung ibang tao sa paligid mo at ikaw lang ang naniniwala sa pangarap mo, ikaw lang ang naniniwala sa gagawin mo, okay lang yan. As long as you truly believe in yourself. Kakayanin mo to, Virgo. Nakita ko with a 7 of Wands here, parang sinasabi ng spirit guides mo na ituloy mo lang. And ngayon sabi ng spirit guides, magkaroon ka na doon ng balakid o magkaroon ka na ng harang o boundaries against other people na sabi ng spirit guides mo, wag mo nang i-tolerate. Okay? Wag mo nang i-tolerate yung invasion of your privacy o kaya yung panghingialam ng ibang tao. Kailangan daw magbigay ka na ng harang. Magkaroon ng respeto sa boundary mo. Yan, kailangan mo daw iangat ngayon yung respeto nila sa'yo. Okay? Kailangan kilalanin ka nila for who you are. And narinig ko for some of you, i-impose mo daw yung position mo. Because may nakita ko na parang dinidisrespect ka kahit naman mas mataas ka sa kanila o meron kang position somewhere. Tapos parang feeling mo you are not being valued or you're not being respected kahit naman okay yung position mo. Parang hindi ka kinikilala at some point. Sabi ng spirits mo, defend yourself, defend your stand, and stand for yourself. Okay? Patunayan mo this time around na akin to, pwesto ko to, you need to respect me, you need to acknowledge me, ganyan. So ngayon, kailangan, you need to stand tall, okay? You need to stand tall and defend yourself, okay? Especially sa mga bagay na feeling mo ang hirap-hirap, nakakatakot, ay hindi mo kayang tumulay na maayos, ang daming problema here and there. Pero kung sabi ng spirits mo, naniniwala ka talaga sa sarili mo na ito yung gusto mo, ito yung pangarap mo, ito yung pinapanindigan mo, go push, huwag kang huminto at huwag kang, sabi ng spirits mo, huwag ka daw bibitaw at huwag ka daw bibigay sa pressure o pananakit o kaya sa ginagawa ng ibang tao sa buhay mo, okay? Clarify natin si 7 of Wands. 7 of Wands being clarified by
the Page of Swords. Okay, ngayon, para sabi ng spirit guides mo, as long as nauunawaan mo at as long as meron kang backer na knowledge o kaalaman o mga research, ganyan, tungkol sa mga ginagawa mo, kakayanin mo at magagawa mo siya. Okay? As long as pinanghahawakan mo daw yan, pinanghahawakan mo yung mga nalalaman mo at yung mga ideas sa isip mo, may bala ka to really fight more and to really succeed dito sa ginagawa mo. Ano? Sabi ng spirit guides mo, umiwas ka daw muna sa mga chat-chat, sa mga group chat, sa mga GC, sa mga call, text at chismisan sa paligid, ano? At mag-focus ka daw sa meron ka. Kasi yung mga tao sa paligid mo, walang ibang ginawa kundi mag-chismis, kundi manglibak ng kapwa o magharap ng mali sa kapwa, ano? Sabi ng spirit guides mo, ngayon kailangan mag-focus sa mga bagay na pansarili at bakuran mo na yung sarili mo against them, okay? Para hindi ka mahawa o kaya hindi ka madamay sa mga kaguluhan ng ibang tao. Sabi ng spirits mo, kung meron ka mga hindi na unawaan, okay lang. Kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan o hindi ka sure. Pero sabi ng spirits mo, you can learn as you go. Pwede ka matuto habang ginagawa mo siya. Pwede ka matuto habang pinupush mo yung plano mo o pinupush mo yung goals mo. Sabi ng spirits mo, walang mali o walang hindi ka kulangan kung halimbawa kailangan mo pang matuto. Mas maganda nga yan di ba? Kasi ina-accept mo sa sarili mo na, pwede pa akong matuto, pwede pa akong mag-engage pa sa maraming bagay at maging curious pa. So ngayon, ito daw pagkakataon na no more, ask more, huwag ka mahiya magtanong, huwag ka mahiya mag-research, huwag ka mahiya na makiusap kung paano po yan. So research more, no more, karoon ka ng malaking enerhiya para mangalap pa ng maraming informasyon sa ginagawa mo para makagaan sa dinadala mo sa patungo sa journey mo na oo nga, meron ka mga bagay na hindi naiintindihan pero along the way, natututo ka pa rin. Okay, so malaking bagay yun para sa iyo, Virgo. Sabi ng spirit guides mo, para sa iba para sa ibang Virgo dyan na yung ide-defend o yung patutunayan sa ibang tao, magubunga yan sa iyo ng isang call, text, or chat, or email. Parang kinocongratulate ka ng either boss or someone else because napatunayan mo na na-defend mo daw this week yung mga bagay na dapat mo i-defend. Halimbawa, a project or may proposal ka o meron ka mga ginagawa this time na kailangan mo patunayan sa iba. Para, ko approval may approval kang hinihintay. So, this will be the end goal or this will be the result of your defending. Sa pag-defend mo at sa pagpapaprove mo ng isang bagay, makukuha mo yung magandang resulta. So, congratulations, Virgo. Yung dating, paano yun, naging boom, may kasagutan na. Okay? So, congratulations. In the area of what you want, you have the 4 of Wands here. You want na talaga na ma-reach na yung milestone mo this week. Meron ka talagang hinihintay, meron kang tinutumbok ngayong linggong ito na parang sana po matanggap na ako, sana balikan na ako, sana ibigay na sa akin yung sagot kasi litong-lito ka na. Feeling mo may sinisikreto sa'yo, feeling mo merong hindi binibigay o hindi pa ina-update, pero ikaw kating-kating ka na, ramdam ko yung pangangate, pagkainip, pagkaaligagaan, also pagkabalisa kasi hinihintay mo na makuha yung sagot o yung resulta from a threshold na gusto mong tumbukin ngayong linggong ito. Nakita ko na you will celebrate soon, Virgo. Malapit ka na mag-celebrate kasi yung sagot sa tanong ay malapit na. At nakita ko malapit ka nang tumulay doon sa iyong adventure at magdire-diretso ka na. Nakita ko ang paggaan ng iyong biyahe at ng paggaan ng dalahin mo at nakita ko unti-unti mo na nakikita na magiging okay na ulit ang lahat kasi parang nakita ko yung ilaw sa end of the tunnel or nakakita ko ng kandila or lampar ganyan or parang lampshade sa kwarto ganyan. The 4 of Wands being clarified by the 9 of Wands. Yes, wag na wag ka susuko, Virgo. Nakita ko rito, you're not backing down, hindi ka nag-quit, hindi ka takot, may takot, may alilangan, may pagod na din. Nakita ko yan, may pagod ka na rin, na ilang beses ka nag-try, paulit-ulit na nag-fail. Pero nakita ko na yung eyes mo na sa prize, yung mata mo na doon sa goal, doon sa hinahangad mong tagumpay, hinahangad mo na resulta, hinahangad mo na pag-abante. Malapit ka na daw sa finish line, okay? Malapit ka na sa finish line ng goal mo, kaya ilaban mo pa, don't give up, don't quit. Kahit na malubak, kahit na madilim, kahit na katakot, kahit maraming aberya, kahit hindi ka sure, i-push mo yan, okay? In the area of what you need, you have the Magician card here. Si Magician card, sinasabi niya na nasa iyo ang skills. Virgo, nasa iyo ang skills, nasa iyo ang talent, nasa iyo ang kailangan mo
para magtagumpay ka dito. You have the enough tools para baguhin ang buhay mo, para kunin mo yung mga para sa'yo, at para ma-achieve mo yung goals na matagal mo inisip kung para sa akin ba to, meron pa bang ibubuga, meron pa bang patutunguhan, may saysay pa ba? Meron. Kaya mo ma-achieve. Pag lumalabas si Magician, this is a confirmation that whatever you're trying to do for a very long time, magkakaroon na ng bagong resulta o bagong development. And para ito yung pagkakataon talaga na sabi ng spirit guides mo, gawin mo na. Meron kang plano, meron kang idea, meron kang project, o meron kang ginagawa ngayon. Sabi ng spirit guides mo, this is the right time for you to i-propose na yan, to sabihin na yan, to gawin na yan, o kaya i-execute na yan. Parang ganyan. So, because ready ka na. You are the magician now. You have the talent and skills para i-maneuver yan. So, wag ka na matakot. Lumalakas po ang ulan. Sa mga kapwa ko Virgo dyan nanonood ngayon, kamusta po sa lugar ninyo? Baka po malakas na ang bagyo sa inyo o umuulan pa rin. Hope po ay safe kayo at ligtas kayo sa ngayon. Okay? With the Magician card, kaya mong gawin yung plano mo, kaya mong pagtagumpayan yung plano yan. Okay? So, clarified si Magician. Magician card is being clarified by yan, the Page of Cups. Pag daw ginawa mo isang bagay, mahugulat ka sa kakayanan mo, mahugulat ka sa kaya mong gawin, mahugulat ka sa mga resulta o mga kaganapan na ahantad sa'yo. No? Nakita ko dito na hindi mo inakala na magiging maganda ang resulta ng isang bagay. Okay? Akala mo okay lang, akala mo enough na yun, akala mo wala na, pero bigla-bigla ka mo sa surprise because Page of Cups is a really a unexpected gift or unexpected scenario or unexpected happening sa mga bagay na akala mo ganun lang, pero bigla-bigla na-surpresa ka sa isang magandang resulta. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, do your best, kaya mo, ituloy mo yan, diretso mo lang because it will lead you to a brand new surprise na ikaw mismo magugulantang ka o para ikaw magugulat ka because hindi mo sa hinagap akalain na yun ang mangyayari. Bigger and better than you expected. And this is something na hindi naman katakataka kasi ginalingan mo at talagang deserve mo to, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Pentacles here. Parang narinig ko dito, naghihintay ka sa tamang oras. Naghihintay ka sa tamang, parang right timing yan. Naghihintay ka sa right timing about something. Yan, lumalakas na pong ulan. Hopefully po yung naririnig ko pa ako, Virgo. Sabi ng spirit guides mo, meron kang right timing na hinihintay kung kailan mo i-execute o kailan mo ipapasa o kailan mo, parang sabi mo, kailan ba to mahihinog? Parang ganyan. Kailan ba mahihinog itong bagay na to para igawin ko, para ipasa ko, no? Pero narinig ko sa spirit guides mo, ready ka na? Ready ka na to give this? Ready ka na to provide this plan or to provide this answer? Pero ngayon, iniisip mo ba kung kaya ko ba siyang i-defend? Kaya ko ba siyang patunayan sa kanila? Hinog na ba? Makaabot ba to for a long time, for a long term? Meron ba siyang saysay, ganyan? Meron ba siyang maaabot na malayo, ganyan? So ngayon, iniisip mo mabuti yung mga plano mo at nakita ko rin na some of you are really learning a lot or trying to research more sa mga bagay-bagay para kung mag-defend ka man o para kung marami mang question, alam ko makukuha mo yung mga right ideas or right information na makatulong sa iyo para patunayan sa kanila o para sure ball, wala nang question, ganyan. So nakita ko rito na yes, you will defend this, pero nakikita ko yung naghihintay ka sa right timing. Parang, pwede na ba? Pwede na kaya? Idiretso ko na ba? Parang ganyan eh. So parang, nasa plano, nasa damdamin mo yung motivation and dedication at kumpiyansa na, pwede to, may laban to. Pero sabi ng spirit guides mo, handa na ba? Handa ka na ba? Parang medyo umuurong-sulong ka and you know kasi na malaking kakainin ng oras mo yung pag-defend sa bagay na ito o pag-prove sa bagay na ito na tama yung decision mo, tama yung action mo, tama yung plano mo, at tama yung i-execute mong action. Nakita ko rito na yes, the path will be really exciting and challenging, pero nakita ko naman na kaya mo eh. Makapatunayan mo sa kanila na yes, this plan or this idea or itong gagawin mo ay mga bagay na talagang doable, attainable, and successful for you. Kaya importante talaga, Virgo, na mas marami kang alam, much better. Okay? Mas marami kang alam, much better. Research more, ask more, timbangin mo para kung may question man na ibang tao, kayang-kaya mo siyang panindigan. Okay? The Knight of Pentacles here, nakita ko naman na, well, tayo namang mga Virgo, we're great planners eh. Kahit sa ang bagay, di ba? Kahit nga sa simpleng pag-inom lang ng kape, minsan pinagkaplanuhan pa yan kung anong klaseng kape, ano oras ay inumin. Alam mo yun, yung parang we always plan ahead.
on anything. Kaya nakita ko rito na parang narinig ko sabi ng spirit guides mo, nakapagplano ka na, huy, enough na yung plano na yan ang kailangan mo i-execute. Kasi ano't ano man mangyari, ano't ano man ang patunguhan, kailan mo man yan ipasa o kailan mo man yan sabihin o kailan mo man yan i-execute, narinig ko na, i-defend mo pa rin yan. Patutunayan mo pa rin sa kanila kasi sa panahon ngayon parang ang dami-daming naysayers, ang dami-daming may bosses, ang dami-daming may opinion. So parang there's no other way. You really need to give that to them or i-execute na yung plano na yan kasi ano't ano man ang mangyari, huhusgahan ka pa rin nila. No? Ang mahalaga, ginagawa mo yung best mo, ginagawa mo yung bagay na for you, ginagawa mo yung makakaya mo, at walang makakatalo sa isang taong may dedikasyon at saka handang lumaban for the things na gusto niya. Okay? The Knight of Pentacles, clarify natin. You have the Nine of Pentacles. Yes, wow. Nakita ko rito, this plan daw, itong pinaplano mo na parang call for action or parang ito na yung pagkakataon na i-execute na yung plano mo. Magbibigay sa iyo ng financial stability, magbibigay sa iyo ng kaligayahan along the process, and nakita ko na this time around uubra na. Because with the Nine of Pentacles, ine-enjoy mo yung bunga eh. Ine-enjoy mo yung bunga ng mga pinaghirapan mo. Ibig sabihin, Virgo, itong plano mong ito, itong iniisip mo pa lang na kailan kaya right timing, kailan kaya ipapasa, kailan ko kaya ibibigay, kailan ko kaya gagawin. Sabi ng spirit guides mo, may magandang bunga ito. Garantisado. Meron itong magandang resulta, magandang bunga, mag-e-enjoy ka dito at i-harvest mo yung good result from this endeavor. Nine of Pentacles is heaven on earth. Ibig sabihin, yung pinangarap lang niya na parang, uy, what if? Biglang nasa buhay na niya ngayon at ine-enjoy niya. So ngayon, you need to stand tall, be independent, no? Panindigan mo yung mga bagay na gusto mong gawin, i-execute ang plano, mas maganda, mas marami kang alam, mas marami kang knowledge tungkol sa bagay na yan, at nakita ko ang magandang resulta dyan sa gagawin mo. So congratulations, Virgo. In the area of your near future, you have the King of Swords here. Si King of Swords, sinasabi niya na parang in the near future, sigurado ka na. Alam mo na kung ano yung posisyon mo. Nakita ko ikaw, meron kang bagong posisyon, either a new name tag or a new uniform or a new position. Pero itong posisyon na to, gustong-gusto mo at gamay na gamay mo. Nakita ko na lahat ng aspeto dyan ay okay ka, lahat ng aspeto dyan ay parang you easily can maneuver and can handle. No? Kasi you're very smart, very tactical ka, very analytical. Kaya alam ko perfect to para sa'yo. Kung ano man po yung tinutumbok mo ngayon, Virgo, na posisyon o bagong role sa buhay mo o bagong tinatarget na espasyo sa buhay mo, no? Nakita ko na you will do good, you will be successful there, magiging okay ang lahat, at nakita ko na kung ano man ang dumating, kayang-kaya mo siyang i-handle. At nakita ko na very clear na sa mind mo. Kung dito, maraming secrets, di ba? Maraming mga unsure, maraming mga hindi sigurado, pero nakita ko dito in the near future mo, mawawala na to. Mawawala na to mga duda, takot, kasi very clear na sa mind mo kung ano yung tutumbukin, kung ano yung indediretso. Parang yung confusion mo before, ngayon streamlined na, tapos alam mo na kung ano yung para sa'yo. Sabi mo, dito na pala ako mag-focus kasi dito umuubra, dito okay, dito nakita ko, pwede pala ako dito. Yan, parang ikaw very sigurado ka na sa patutunguhan mo at sa career path or goals or pangarap mo na gusto mo nang i-execute. Parang wala nang kahit sino pang tao sa paligid mo ang makakapag-confuse pa sa'yo. Ngayon, marino na sa'yo kung ano yung aatakihin mo, ano yung paglalaanan mo ng maraming oras, maraming atensyon, pagod at effort hanggang sa dulo ng taon na ito o hanggang next year. Nakita ko na may solid ka ng dream na in-execute at may solid ka na focus para sa isang bagay. Nakita ko yan. Very, very nakatingin ka na sa isang target at hindi ka na nalilingat. Okay? The King of Swords being clarified by the Queen of Swords. Dalawang beses lumabas ang Queen of Swords and dito sa bagay na to. Ibig sabihin, sabi ng spirits mo, maging discerning ka, maging assertive ka. Pag gusto mo, gusto mo. Pag ayaw mo. Kailangan malinaw yon. Virgo, hindi ka pwedeng napipilitan lang sa gusto ng ibang tao o sa gustong ipagawa sa iyo ng ibang tao. Kailangan ikaw mismo, bukal sa loob mo yung gusto mong gawin. Sabi ng spirits mo, you really need to be so sure of what you truly want sa future mo, sa gusto mong gawin. Hindi pwedeng nahahatak ka lang sa gusto ng iba o pumapayag ka lang sa gusto ng iba. Kailangan mismo ikaw, tatanungin mo sa sarili mo, ito ba talaga ang gusto ko? Ito ba talaga yung pangarap ko for the next 5 years, for the next 6 years, ganyan. So, parang
sabi ng spirit guides mo, now na very sigurado ka na sa mga gusto mo, nakaupo ka dyan at ito yung target mo, dapat daw sinasamahan niya ng salita, ng conviction, ika nga, na parang ito ang gusto ko, ito ayaw ko, pasensya ka na, wala ka magagawa. Kahit na sabihan mo ko ng makasarili ako, o rude ako, o mayabang ako, ito ang gusto ko eh. Hindi ako mag-back down o hindi ako mag-bend para lang sumunod sa gusto mo dahil lang gusto mo yan. Parang ganun, Virgo eh. Meron tayong paninindigan this time sa kung anong gusto natin at kung ano yung pangarap natin para sa mga gusto natin this time. So, very, very sigurista and very, very panatag sa gusto natin. Yan ang mahalaga. At yan din ang magandang qualities natin eh. Pag gusto natin, gusto natin. Pag ayaw natin, ayaw natin. No? Very, very self-assured tayo sa mga bagay na ganyan. So ngayon, parindigan mo daw yung mga gusto mo, fight for it, at ituloy-tuloy mo daw yan kasi nakita ko yung magandang future mo with this. Okay? In the area for challenge for the week, you have the Queen of Swords. Ngayong linggong ito, sabi ng spirit guides mo, magsalita ka. Very, very clear. Virgo, sabi ng spirit guides mo, magsalita ka, pag ayaw, ayaw, pag gusto, gusto. Sabi ng spirit guides mo, talikuran mo na yung past. Okay? Yung past mo, wala na yun. Kung magsisi ka man, o kaya i-replay mo pa sa isip mo na sana pala ito sinabi ko. Sana pala ganoon ang ginawa ko, hindi sana wala ko sa ganitong sitwasyon. Sana pala pinigilan ko siya. O kaya sana pala hinayaan ko na lang siya mag-ingay. Sana pala hindi ako sumagot. Sana pala hindi ako nakapag-engage sa drama. So, marami ka mga regrets din sa past o mga pilit tinatapon sa past mo pero bumabalik yung regret at saka bulong sa isip mo na sana pala ganito, sana pala ganyan. So, sabi ng spirit guides mo this week, Virgo, ay totally kalimutan mo na. Okay? Kalimutan mo na yung past. And just hold on with the truth sa buhay mo. Ano yung pinanghahawakan mong katotohanan sa buhay mo ngayon? Halimbawa, meron ako maayos sa trabaho, meron ako maayos sa pamilya ko. Yun yung mga katotohanan na hawak mo sa buhay mo. At yun yung mga katotohanan din na dadalhin mo sa future. Ngayon, maging bukas palad ka daw sa future mo. Huwag ka daw masyadong close-minded with a lot of things. Yung parang halimbawa, ito yung project mo, ito yung ginagawa mo, ito lang yung balak mong gawin. No, ito yung simula, ito yung katapusan, ito yung end product sa gusto mo. Sabi ni spirits mo, maging bukas ka naman sa mga posibilidad na hindi lahat ng plano mo ay yun lang, okay? Maging open ka na, ay probably baka hindi magustuhan ni boss, pwede akong plan B o may plan C ka pa, no? So, wag ka maging sarado lang sa isang atake mo lang. Magkaroon ka pa ng openness or magbukas ka ng espasyo para sa plan B, plan C, plan D para may pantapal ka kaagad at hindi ka ma-frustrate kapag halimbawa yung ginagawa mo ngayon ay hindi umubra o meron pang dapat ayusin para meron ka kaagad energy to do another idea or another option para hindi ka mag-hold sa oras, hindi ka rin ma-delay at lalong hindi ka ma-stuck. Okay? Virgo, mahalaga din na sinasabi mo yung gusto mong sabihin. Huwag ka mag-settle for less. Like I said kanina, huwag ka basta-basta mag-bend o ka basta-basta sumunod na lang sa gusto o sa agos nila o sa gusto na nakararami. Kung ayaw mo, ganyan. I-voice out mo. May dahilan eh. May dahilan ko bakit ayaw mo. May dahilan ko bakit ayaw mong sumunod o ayaw mong makibagay o ayaw mo mag-agree sa isang tao, no? Parang sabi mo, ito po yung nalalaman kong katotohanan. Ito po yung nafe-feel ko na ito po yung opinion ko eh, baka makabalanse sa gusto ng nakararami, baka magbago yung flow of ideas at ikaw yung mag-rock the boat but at the same time, ikaw yung magudulot ng realidad sa maraming tao o sa grupo na yan na parang, oo nga no, may point nga si Virgo, baka nga kailangan natin pag-isipan pa itong mabuti. So, make sure this time around na you follow your heart and you follow your gut feeling, okay? Nine of Cups, wow! Okay, Virgo, alam mo na, kapag lumabas si Nine of Cups in any of our reading, kung lagi po kayo nanonood sa akin, pag lumabas si Nine of Cups, confirmation na wish fulfillment ito. Congratulations. At ito na yung chance mo, close your eyes, make a wish because si Nine of Cups, gagawin niyang realidad ang wish mo. So close your eyes, your spirit guides and angel guides are listening to you, feeling your frequency and energy para mapadala nila kay God o sa universe yung mga dasal mo. So ngayon, make a wish, pwede mo rin i-pause ang video kung kinakailangan kung mahabang-mahaba ang wish mo, okay? Nine of Cups here, totoo pa rin yan. Nine of Cups with the Queen of Swords, yes. Kung saan ka masaya, kung saan ka maligaya, kung saan mo feeling kontento ka, kung feeling mo nilalabag yung katahimikan mo, nilalabag yung authority mo, yung control mo sa buhay mo. Kung feeling mo talaga na parang this is not worthy anymore, you need to speak up. At putulin mo yung mga cords mo daw, putulin mo yung mga tali mo sa mga bagay, tao, sitwasyon na parang feeling mo wala ka ng growth, wala ka ng pag-abante, hindi ka na masaya, no? Hindi ka na maligaya. Do that for yourself. Kasi nakita ko na now, kailangan mo daw isipin more than ever yung kaligayahan mo, yung magudulot sa iyo ng contentment, okay? And satisfaction, okay?
Yun yung mga dapat mong isipin this time. Your satisfaction, your happiness, saan ba ako maligaya? At parang unapologetically gawin mo yun. Hindi mo kailangan mag-explain sa ibang tao na ito yung gusto ko, ito yung kapaligaya sa akin. Sorry, this is for me. Mga ganyan, okay? Bigyan pa kita ng 2 cards to clarify the challenges this week. You have gratitude. Yes, ngayong buwan na to, ngayong linggong ito, magiging grateful ka daw talaga dapat kasi marami kang mga bagay na matututunan, marirealize, and para sa'yo mo, God, thank you po kasi nalagpasan ko yun. Thank you po for giving me this okay day, o kaya for giving me this opportunity. Salamat po kasi nakalagpas ako sa ganitong problema, mga ganyan. So, be grateful this week, okay? Another message of imagination. Palakasin mo daw yung imagination this time. And creativity. Yan daw magtutulay sa'yo sa mga bagay na problema mo ngayong linggong ito. Enough imagination and creativity. Malawak na isip. Yan ang magbibigay sa'yo ng talagang parang plus point para lagpasan ang mga problema. Okay? In the area of your fortune, you have the 10 of wands. Ibig sabihin, sabi ng spirit guides mo, patapos na ang problema. Itong tinutulayan mo na problema na hindi ka sure kung matatapos na ba, hindi ka sure kung okay na ba, kung kakayanin mo pa ba, may mga ganyan ka siguro naramdaman ngayon, Virgo. Sabi ng spirit guides mo, confirmation. In the area of your fortune, patapos na ang problema. Patapos na ang dinidibdib mo, ginagawa mo, pinaghihirapan mo, magkakaroon na ng magandang bunga. Okay? So, the end of the struggle is near. At nakita ko, parating ka na talaga sa finish line. Woo! Malapit ka na sa finish line, kaya don't give up. Malapit na talaga siyang matapos. So, congratulations. Nakita ko rin na kung meron ka mang pinaproblema ngayon, gagaan na ang lahat at meron ng solusyon. Nakita ko yan. May solusyon na, gagaan na, at nagiging okay na ang pinaproblema mo. So, kumapit ka because this week, the answer to your problems and the answer to your struggles is nandito na. Okay? The 10 of wands being clarified by the temperance card. Yes. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, pasensya pa, konti pang pasensya, konti pang kapit, kasi malapit nang masolusyonan, malapit nang matapos yung proseso at yung outcome ay napakaganda with the 4 of wands here. Nakita ko rin na parang binibigyan ka ng regalo ng spirit guides mo kasi naging pasensyoso ka at nagtiyaga ka talaga. At hindi ka sumuko, hindi ka bumitaw at binigay mo pa rin yung makakaya mo. So congratulations, the good outcome at patapos ka na sa burden na yan. Congratulations. In the area for divine messages, you have the 3 of cups. Yes, celebrate your life. Mag-have fun ka naman daw. Enjoy Virgo. If you need to rest. Hindi puro kayod. Maglaan ka doon ng oras to celebrate with your family, to have humor, mag-video call ka kung kinakailangan, kumanta ka, sumayaw ka, magluto ka for the family, kumain kayo sama-sama. Enjoy life. Virgo, napakasimple. Enjoy your life this time. Alam ko marami kang dapat gawin, marami kang dapat pagtagumpayan, pero isama mo daw sa pang-araw-araw mo yung pag-enjoy, okay? Hindi naman pwedeng lagi tayong sub-sub sa trabaho o sub-sub sa pangarap natin. We should also enjoy our life, okay? Tumalon pala, alaglag si 6 of swords. So sabi dito, pag daw nag-enjoy ka sa buhay mo, aabante ka o susulong ka kasi gumagaan na ulit. Hindi ko naman sinasabing maghayahay ka na lang at maging kampante ka na, tumambay ka na lang. Sinasabi ko, magkaroon ka ng tamang oras, ilaan mo yung tamang oras for you to enjoy. Because doon daw gumagaan, doon mo daw nararamdaman na, okay pala ito ginagawa ko. Kahit nagpapagod ako sa trabaho, at least nag-enjoy ako. May time ako for myself, may time ako to have fun, at doon daw maramdaman unti-unting umaabante ka. Nagkakaroon ka kasi ng additional energy. Nagkakaroon ka kasi ng additional motivation to fight more kasi na-enjoy mo. Okay? Enjoy ang buhay para umabante ang mga plano, umabante, sumulong ang lahat for you. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, bigyan mo na kita ng 2 cards from fortune cards. You have psychic ability, trust your intuition. Yes, trust your intuition this time. Another message, you have Apple, temptation will test you. May mga temptation daw sa paligid mo na baka i-test ka. So make sure nakatutok ka sa price, nakatutok ka sa target mo, hindi ka malilingat. Baka may magaya sa'yo sa inuman, magaya sa'yo sa gantong gimmick, o magaya sa'yo sa ibang trabaho na kakaiba doon sa ginagawa mo ngayon. Sabi ng spirits mo, kailangan mo ng focus. Okay? Another message, you have Tiger, doing something risky, taking a chance. Yes, ito yung pagkakataon talaga na ilaban ang plano. Defend your idea, defend your stand. Take a stand and gawin mo yan. Okay? Panindigan. Another message, you have Cup, you should accept valid criticism. Sa panahon daw ngayon, kailangan mo tanggapin yung mga payo, mga puna, makakatulong daw yan sa'yo. Okay? Virgo, ang outcome mo for the week, ito yon, pero ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot ha. Sasagot ito yan later at the end of the reading. Ang outcome mo for July 28 hanggang August 3 ay, you have, 7 of Cups.
Nakita ko doors are opening up for you. Dahil hindi ka sumuko, dahil nagtiyaga ka, dahil nilaban mo pa rin, you give it your all. Sabi mo, push pa, push pa, push pa. Kasi gusto ko maabot tong threshold ko, gusto ko to maabot tong pangarap ko. Ayun, nagbukas na sa'yo yung pinto. Meron ka ng mga pangarap na matutupad this time. At hindi na unclear, hindi ka na confused. Nakita ko rito na malino na sa'yo yung mga bagay na atakihin mo, yung gagawin mo, at malino na rin yung future na tahakin mo. No? Napakaganda. Dahil may paninindigan ka at sigurado ka sa sarili mo, nakita ko na meron kang dream na matutupad, may pinto ang magtutupad, at meron ka ng idea na i-execute na talagang palong-palo for you. Congratulations. I-clarify natin si Seven of Cups. Seven of Cups and Seven of Wands here telling you, yes, luck is on your side. Wow. Luck is on your side this week. Basta daanan mo lang lahat ng ito, ha? Kasi dire-diretso ka. May secret na lalabas, may secret na makapatunayan mo o lalabas on the surface at parang sabi mo, now I understand. Ayun. Wow. May offer na darating with the Knight of Cups. With the doors opening up for you, someone will come to you, Virgo, offering you something. I'm seeing a very powerful man in a position of authority, someone in your life or in your workplace. Someone will come to you and offer you of a job, offer you of an opportunity, or meron sa inyo pag-ibig din. Nakita ko yan because ngayon is a season of where you can find true love or find someone new in your life. Pero mas malaki ang tawag sa kalahatan ng Virgo. May mag-o-offer sa iyo ng oportunidad na magbubukas pa sa iyo ng mga pintuan at magbibigay sa iyo ng opportunity na tuparin na yung mga pangarap mo before na akala mo imposible pero ngayon malapit nang makuha mo sa iyong realidad. Congratulations, offer will come to you and this will start the brand new beginning at pagbubukas pa ng malalaking pintuan. Leveling up. This is leveling up for you. Congratulations, Virgo. That is your July 28 to August 3. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes, Virgo, and concentrate on this question, okay? First, you have this and you have that. Mabilisan lang to, Virgo. You also have your angel guide giving you this answer, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Virgo, open your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have the Queen of Cups upright, you have the Knight of Wands in reversed, you have in the near future, and you have abundance. Okay, yung question mo, magdudulot daw sa iyo yan ng kasaganahan at abundance. Ibig sabihin maganda ang dulot sa iyo. Pero in the near future pa, hindi pa ngayon. In the near future, magkakaroon yan sa iyo ng katuparan at parang magandang resulta. Sa ngayon, sabi ng spirit guides mo, you need to calm yourself. Follow your heart. Saan ka ba magiging maligaya sa question mo? Is that what you truly want? Yan ba magdudulot sa iyo ng kaparatagan, kaligayahan, at nourishing energy? Ano? Sabi ng spirit guides mo, magkaroon ka daw ng peace of mind sa iyong desisyon. With the Knight of Wands, parang urong-sulong parang ayaw mo pang idiretso, hindi ka pa sure, may alinlangan, may kaba, may duda. Sabi ng spirit guides mo, kailangan ngayon ay magkaroon ka na ng unifying answer. Ito ba talagang gusto ko? Ito ba talaga ang para sa akin? Kung yes, go, push, dapat magdulot yan sa iyo ng kaparatagan. Yun daw ang sign for your Virgo. Kung ito yung para sa iyo, dapat paratagang kalooban. Kung ito yung parang gustong-gusto mo at really destined for you, kailangan somehow you feel at peace with that decision. Okay? So ngayon, sabi ng spirit guides mo, follow your heart, and ituloy mo, huwag ka matakot, enjoy the process. Pero sa ngayon, sabi ng angel mo, in the near future pa ito magiging fruitful o magiging talagang latag na latag for you, yung question mo. And magdudulot din yan sa iyo ng abundance or kaginhawaan o kasaganahan. Okay? Hopefully, Virgo, nasagot ko ang question mo. And this is also your July 28 to August 3 reading. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Virgo, I love you. This has been James for James Stardo PH. God bless everybody.